Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, na andito po tayo sa ating gawaing araw-araw na daily devotion. So, ang akin pong isishare ngayon ay dito po sa Genesis chapter 8 na ang pamagat po nito ay ang pagbaba ng baha. Ang sinasabi nga po dito sa Genesis chapter 8 verse 1 and 2, dahil yun po yung nakakawa sa akin ngayon, nakaka-share. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Amen. Dito po natin makikita yung pong pangako ng Panginoon ay tapat, hindi po siya nakakalimot. Kita po ninyo yung ginawa kay Noe na sa Genesis 7 po na sabi po sa kanya gumawa po ng malaking barko. So sumunod naman po si Noe. Pero dito sa chapter 8 po, sinabi po dito na hindi po kinalimutan ng Diyos yung kanyang pangako kay Noe na pinahihi po niyang hangin para po bumaba yung tubig. At sabi rin po dito, at tinakpan po yung mga bukal ng tubig. Dito po talaga natin makikita kung gano'n po katapat ang pangako ng Panginoon. Katulad din po sa atin, minsan kung tayo po may mga problema o mga hinihiling natin kay Lord, ay hiling lang po natin sa Kanya na may kasamang pananalig at pasasalamat. Doon po natin makikita yung katapatan po ng Panginoon, lalo na po tayo bilang isang mga Kristiyano na naglilingkod sa Kanya, ay gawin po nating matuwid na naaayon po sa Panginoon yung sa Kanyang kagustuhan. So, salamat po and God bless po. Yun na lang po mga ibang kasama ko po ang mag-share po ng kanilang devotion. Dahil ito lang po na atang sa akin na verse 1 and 2. Salamat po and God bless po sa ating lahat. At sabi nga po dito sa Proverbs 3, verse 5, ang sinasabi nga po dito na trust in the Lord with all your heart, do not depend your own understanding. Dapat po talaga natin na panghawakan yung pong salita po ng Panginoon, kasi huwag po tayong didepende sa ating kaalaman, kasi kung lagi po tayong nakadepende sa salita po ng Panginoon ay magiging maayos po, katulad po yung ginawa ni Noe. Patuloy po niyang pinanghawakan, patuloy po niyang ginawa yung pinagutos po ng Panginoon. Hindi po siya nagdepende sa kanyang kaalaman, kaya nakita po natin yung kanyang kaligtasan. Katulad din po natin, kung dapat po tayo na magdepende rin po sa salita, huwag po tayong magdidepende sa ating sariling kaalaman, kasi yung ating pong kaalaman ay nagmula din po sa ating Panginoon. Kaya sumunod lang po tayo sa naayon sa kagustuhan po ng ating Panginoon, para po makabuti po sa atin at alam naman po natin na ang kanyang salita ay tapat. Kaya sunod lang po tayo at dapat po nating tularan yung pong ginawa ni Noe na sumunod po siya sa kagustuhan ng Panginoon, at kita po naman natin na hindi po siya napahamak. Salamat po ulit and God bless po. Good evening po sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay Genesis chapter 8 verse 3 and 4. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Amen. Magandang pagpapalang gabi, RCCI family. Pinupuri ko na sa salamat ko po ang Diyos sa bawat buhay, minuto, oras na ibinibigay niya sa ating pagkakataon. Ang aking pong babasahin ay sa Genesis chapter 8 verse 5 to 6. Ang sabi rito, patuloy ang pagbaba ng tubig. At ng unang araw ng 10 buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Kung number 6, pagkalipas ng 40 araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko. Amen. Hanggang dito lamang po ang aking babasahin. At tunay po yung pangako po ng ating Panginoon na 40 araw na magkakaroon ng baha. Walang
tigil sa 40 araw ay yung pag-ulan at pagbaha. At yun, ang nakakamanga rito si Noe po ay hindi siya nag-alinlangan sa ating Panginoon na sumunod sa pinag-uutos. Wala siyang tanong-tanong, no? Napakabuti ng puso ni Noe. At hindi siya nag-alinlangan sa kakayahan o kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano? Nagtiwala siya, buong puso siyang nagtiwala sa ating Panginoon. Na ito po kung i-apply natin sa ating buhay. Sa pagsubok po sa ating buhay, tandaan natin na hindi po ito panghabang buhay. Hindi ito forever. Ay ito lamang po isang temporary. Na doon din sa mga nawalang bagay, tatandaan din natin po na sa mga nilipo ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon kung di po ba kahit hibla daw po ng ating buhok ay alam ng ating Panginoon kung ilan. Kaya alam ng ating Panginoon sa dinami ng kanyang nilikha, alam ng ating Panginoon kung sino ang may mabuting puso. No, sino ang tunay na kumikilala sa Kanya, sino ang may tunay na pananampalataya sa ating Panginoon at nakakakilala sa Kanya. Kaya po, mahirap magkunwari sa bawat ating gagawin, lalo't pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon. At dito po yung pag-asa. Tanda natin sa lahat ng ating pagsubok, basta tayo naniniwala sa ating Panginoon, hindi ganun kahirap na hindi natin mauunawaan bakit tayo nakakaranas ng pagsubok. Lahat po ng tao, walang exempted dito, no, na makakaranas ng pagsubok. Pero ang nais dito ng ating Panginoon, iparating sa atin sa mensaheng ito, sa Diyos pa rin po talaga ay may pag-asa. At tulad po, no, dito, kung mababasa natin doon sa 10 buwan, nakikita na yung tuktok ng mga bundok. Sa ating mga pagsubok, makikita mo kapag ikaw ay kilala natin ng ating Panginoon, unti-unti natatanggap mo. Nagkakaroon ng kaliwanagan, bakit mo dinadanas yung ganong pagsubok. Tapos, nang sabi rito, pagkalipas ng 40 araw, yun, ay nakikita na yung tuktok ng bundok at nabuksan na yung bintana. Kumbaga, yung pagbukas ng bintana ni Noe ay umpisa ng panibagong buhay nila, ng bagong pag-asa nila. No? May pag-asa sila na bagong buhay na tatahakin nila, na malinis na buhay na tatahakin nila. Kaya sana po tayo po ay laging magtiwala lamang sa ating Panginoon, na ang ating buhay pagkatiwala natin sa Kanya, at anumang pagsubok at suliranin nating nararanasan, ating pong itong itaas sa ating Panginoon at hilingin natin at ito'y makayanan natin sa pamamagitan niya. Natutulungan tayo ng ating Panginoon dahil po sa kanyang guidance. Na marami pong salamat at purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Magandang gabi po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 8 verse 7 and 8. At siya'y nagpalipad ng isang uwak at ito'y nagparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 8 verses 9 to 10 na sinasabi, pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Then, pinalipas muna ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po and God bless everyone. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, tayo po ay nasa chapter 8 na po ng Genesis. At ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay Genesis chapter 8 verses 11 to 12. Sabi po rito, "And the dove came back to him in the evening, and behold, in her mouth was a freshly plucked olive leaf. So no one knew that the waters had subsided from the earth. Then he waited another 7 days and sent forth the dove.
And she did not return to him anymore. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So dito po sinasabi po na ang kalapate na pinakawalaan ni Noah ay muling nagbalik at sa kanyang pagbabalik ay meron na pong kagat sa kanyang tuka ng olive leaf. Ito po ay patunay lamang na meron ng tuyo. May tuyong bahagi na dahil meron na pong daladala na dahon ng olive leaf. Dahon po ng olive. So, yun po. At ganun pa man, kahit po parang natatansya na ni Noah at medyo na nalalaman niya at nararamdaman na ay tuyo na, meron ng ganito, may dala na, may dahon na, meron ng halaman sa labas. Hindi pa rin po sila lumabas ng ark. Kumbaga nag-aantay pa rin siya ng utos ng Panginoon. Hindi siya nag-decide para sa sarili niya. So nag-antay na naman po siya ng another 7 days. At after ng 7 days, ay ng ikapitong araw ay muli na naman siya nagpalipad ng kalapate. At doon nga ay hindi na muling nagbalik ito. Patunay lamang po na humupa na talaga ang baha dahil ang mga kalapati po kapag po meron na yung tuyo na malalapagan, eh doon na lang po sila. Pag nakahanap na po sila ng kanilang mga lugar na pwedeng matigilan. So dito po nakikita po natin yung pagiging masunurin pa rin ni Noah kahit na alam niya meron na siyang hinagap sa sarili niya na tuyo na pwede nang lumabas, hindi pa rin siya agad-agad na nag-decide. Kumbaga nag-antay pa rin talaga siya ng parang signal mula kay Lord na kung kailan sila kailangan lumabas. At ito pong kalapate ay makikita natin na nagsisimbolize po ito ng kapayapaan, bagong pag-asa. So, after nga niyang flood na yan, sa mga darating pa, sa mga susunod pa po ng mga verses, makikita po natin na makakalabas din po sila ng ark at talagang mararanasan po nila ang katapatan po ng ating Panginoon na magkakaroon at magbibigay ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, ng bagong umpisa. So, yun lamang po at to God be the glory po. Good evening po. Thank you po. Good evening po sa ating lahat. Magbabagi po ako ng aking Bible verse ngayon at ito po ay galing sa Book of Genesis chapter 8 verses 13 to 14. Ang sabi po dito, by the first day of the first month of Noah's 601st year, the water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th day of the second month, the earth was completely dry. Yun lang po mga kapatid. Good night. Sa inyong lahat sa RCCI family, ako po ay mag-share lang po ng Genesis 8, chapter 8, verse 15 to 16. Number 15, at nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi. Number 16, lumusad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak, at ang asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po may share ko sa Genesis 8:17-18. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo. Maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. 18. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Yun po, maraming salamat po muli sa bawat isa. Genesis chapter 8 verse 19 to 20. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikaniyang angkan ay nangangansilusad at sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Magandang araw, RCCI family. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis. Genesis chapter 8 verses 21
to 22. Ito po ang nakasaad. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. 22. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapatid. Amen. Yun lang po. God bless.